Samahan niyo nga pala akong puntahan ang tagas ng tubig doon sa daanan. Napakalakas nun. Tinakpan lang nila ng mga bato. At saka nakasakong buhangin. Halina kayo, samahan niyo ako. Malayo-layo nga rin pala sa amin ang lugar na yun. Mga 2 kanto rin. Pero iniisip ko kasi, galing doon yung tubig ko at baka yun ang nagiging dahilan kung bakit lumalaki yung bill ng tubig ko. Pero bali-balita sa mga katabing bahay. Pinuntahan na raw yun ng Manilad at aayusin na. Kaya lang hindi pa bumabalik. Nilagyan na raw nila ng tandang pula. Bago kasi nila ayusin yun, i-infection muna. Tapos nilalagyan nila ng tanda, parang pinturang pula. Ito nga at medyo malayo-layo pa ako ng konti. Ayan na yung pangalawang kanto. Dito sa may half court, dito sa amin, sa Bagsak. Dito nga pala sa kanto, may nadaanan ako nagtitinda ng mga damit na galing Taiwan. Mga bago pa yan. Kakauwi lang kasi ng anak niya galing Taiwan. Kaya napakarami ng dalang damit na binibenta. Ayan, malapit-lapit na ako ng konti. Doon sa kalagitnaan na yun, ng kalsada. Nang unang makita ko yung tagas na yun, naisip ko, hindi man lang ba sila nag-aalala na baka maapektuhan din yung bill ng tubig nila dahil napakalakas nga ng tagas dito sa daanan. Kaya nagtanong ako sa kanila. Sabi ko, bakit ganon? Hindi ba kayo nag-aalala na baka maapektuhan yung bill ng tubig ninyo? Baka lumaki? Ang sagot lang naman sa akin, ay, sinilip na ng Manila dyan. Hindi pa nga lang ginagawa. At ito na nga pala. Aalisin ko ang sako at ang mga bato dito. Dito mo makikita ang lakas ng tubig. Meron nga pala ako ditong dalang galon. At saka panabo din. Gusto ko kasing kumuha ng tubig dito. Nanghihinayang kasi ako sa tubig dahil ito ay nawasa. Tinanggal ko na nga pala yung sako. At saka ang mga bato na yun ay tatanggalin ko lahat. Wala din namang silbi kahit lagyan mo ng sako yan. Tapos may dumating na isang babae. Sige madam, igib na po kayo. Mamaya na po ako pagkatapos nyo. Akala siguro ni madam makakakuha siya ng tubig. Tulungan ko na po kayo. Mali po yan, teknik na ginagawa nyo. Hindi naman ganyan. Hindi naman basta-basta dadaloy sa hose ang tubig na yan. Sige po, mamaya na lang ako iigib pagkatapos ninyo. Akala ko baliwala lang sa kanila yung mga nangyayari sa paligid. Hindi naman pala. Concerned din naman pala sila dito at matagal na nga pala itong tinawagan. At katulad nga na nasabi ko, bukas ay aayusin na nila ito. At siyempre natuwa naman ako. Bago yun, iigib na nga pala ako. Para makauwi na ako. Kalahati lang pala ang iigibin ko dito. At saka tinignan ko lang yung tubig kung malinis. Malinis nga ito. At pwedeng ipaglaba at ipagsaing. Naku, kung malapit siguro ako dito. Matagal ko na itong nagawa ng paraan kung paano kumuha ng tubig dito. Sayang naman. Malamang maghapon ako ditong maliligo. Dahil nangihinayang nga ako sa tubig. Tapos magdadala ako ng drum. Dito ko lang ilalagay sa gilid. Tapos yung mga gustong kumuha ng tubig, pwede silang kumuha. Libre na. Ako na mismo maglalagay sa drum. At hindi na sila mahihirapan. Kita niyo ba yan? Napakalakas talaga. Napakasayang nga. Babay na po sa inyo. God bless po.